Sa harap ng kabaong ni Papa, itinulak ako ng sarili kong asawa para lang paupuin ang kabit niya sa harapan. Wala ka ng silbi, Vivian, dahil patay na ang matandang nagmamanman sa akin. Ang bulong ni Darnell na parang lason sa aking pandinig. Akala nila ay tapos na ako, na nakuha na nila ang lahat ng ari-arian namin. Pero hindi nila alam, bago pumanaw si Papa, may iniwan siyang alas na dudurog sa kanilang dalawa. Sino nga ba ang huling tatawa kapag nabuksan na ang huling bilin? Wala nang saysay ang mga luhang yan, Vivian. Patay na ang tatay mo? Kaya huwag kang umasta na parang may tagapagtanggol ka pa sa bahay na ito. Actually, nakakarindi na ang boses mo. Can you just shut up and finish my clothes? Ang boses ni Darnell ay tila isang malamig na talim na humihiwa sa katahimikan ng kusina. Habang binibigkas niya ang mga salitang iyon, nakatayo si Vivian sa harap ng lababo. Ang kanyang mga kamay ay nakalubog sa malamig na tubig na puno ng bula ng sabon. Marahan niyang kinukuskos ang puting polo na isusuot ni Darnell para sa huling gabi ng lamay ng kanyang ama. Isang malupit na biro ng tadhana dahil ang polong nilalabhan niya ng may pag-iingat ay ang parehong polong gagamitin ng kanyang asawa sa harap ng kabaong ng taong binubuli at minaliit nito noong nabubuhay pa. Hindi umimik si Vivian. Pinili niyang lunukin ang mapait na bara sa kanyang lalamunan na tila isang malaking bato. Ang bawat kuskus niya sa tela ay tila pagtatangkang burahin ang sakit. Ngunit habang tumatagal, lalong tumitindi ang hapdi. Hindi lamang sa kanyang mga kamay na namumula na sa matagal na pagkababad, kundi sa kaibuturan ng kanyang pagkatao. Naramdaman niya ang init ng mga bagong luha na nagbabadyang kumawala, ngunit pinilit niya itong pigilin hanggang sa maging malabo ang kanyang paningin. Ang kanyang dibdib ay tila pinipiga ng isang dambuhalang kamay, nagpapaikli sa kanyang bawat hininga hanggang sa maging mabilis at mababaw ang bawat langhap niya ng hangin. Lumingon si Darnell. Saktong nakita niya ang bahagyang panginginig ng mga balikat ni Vivian. Sa halip na yakap o kahit man lang tapik sa balikat bilang pag-alo, isang mapanguyam na tawa ang pinakawalan nito. Kinuha niya ang kanyang cellphone at nagsimulang magtipa ng mensahe habang nakasandal sa pinto. Ang kanyang mukha ay maliwanag sa liwanag ng screen, isang liwanag na tila hindi man lang umabot sa madilim niyang budhi. Don't give me that martyr look, Vivian. Alam nating dalawa na ikaw ang dahilan kung bakit mabilis na matay ang matanda. Masyado mo siyang kinunsinti, parang bata na kailangang bantayan 24/7. You chose him over your duties as a wife, kaya huwag kang magmalinis ngayon. Ang mga salitang iyon ay mas masakit pa sa anumang sampal. Tinalikuran ni Darnell ang kanyang asawa at lumabas ng kusina, habang may malapad na ngiti sa mga labi. Tila ba wala siyang pakialam kung gaano kalalim ang sugat na iniwan niya. Naiwan si Vivian na mag-isa. Ang taining kasama ay ang tunog ng tubig na bumabagsak mula sa gripo at ang mabigat na katahimikan ng isang bahay na dati ay puno ng pagmamahal ni Don Mateo. Napahinto siya sa paglalaba. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa kawalan. Hinawakan niya ang kanyang bulsa, naramdaman ang munting panyo ng kanyang ama na palihim niyang daladala mula pa noong huling sandali nito sa ospital. Sa gitna ng kanyang pagkawasak, isang tanong ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan, tila isang sumpa na ayaw siyang iwan sa gitna ng kadiliman. Hanggang kailan mo kayang itago ang apoy sa iyong dibdib bago ka tuluyang tupukin nito? At hanggang kailan mo hahayaang yurakan ang iyong dangal bago mo matutunang tumayo para sa iyong sarili? Isang malakas na tawanan mula sa sala ang bumasag sa kanyang pag-iisip. Narinig niya ang boses ni Darnell, ngunit may kasama itong isa pang boses. Isang boses ng babae na may halong landi at kapangahasan. Ang mga yabag ng kanilang mga paa ay papalapit sa kusina at bago pa makakilos si Vivian, pumasok ang kanyang asawa kasama ang isang babaeng nakasuot ng hapit na damit. Tila hindi alintana na may burol na nagaganap sa kabilang silid. "Oh, nandito pa pala ang yaya ninyo," ang sabi ng babae habang nakatingin kay Vivian
mula ulo hanggang paa. "Darnell, gutom na ako. Sabi mo, mabilis lang tayo rito." Dahil sa gulat, ang polong hawak ni Vivian ay dahan-dahang nalaglag pabalik sa batya. Lumilikha ng isang marahang tunog ng pagbagsak sa tubig. Ang puting tela, na dapat ay malinis, ay muling nabahira ng dumi ng tubig sabon, habang ang paningin ni Vivian ay nanatiling nakapako sa babaeng na ngayon ay nakasandal na sa balikat ng kanyang asawa sa loob mismo ng tahanan ng kanyang namayapang ama. "Ang ganda naman ng mga bulaklak dito, Darnell. Pero parang masyadong malungkot ang amoy. Parang amoy lupa na. Hindi ba pwedeng palitan ang mga ito ng mas matingkad na kulay para naman maging buhay ang paligid?" Ang boses ni Cindy ay tila isang malakas na huni ng ibon na pilit bumasag sa sagradong katahimikan ng salas, kung saan nakalagak ang kabaong ni Don Mateo. Habang binibitiwan niya ang mga salitang iyon, dahan-dahang hinubad ni Cindy ang kanyang itim na cardigan na nagsilbing balat kayo sa kanyang tunay na suot. Isang pulang-pulang hapit na damit na tila isang nagbabagang apoy sa gitna ng kapighatian. Sa paningin ni Vivian, ang kulay na yon ay hindi lamang basta kulay. Iyon ay isang lantarang insulto, isang sampal sa harap ng kanyang namayapang ama. Tumingin si Vivian kay Darnell, umaasang kahit paano ay may matitira pang katiting na respeto ang kanyang asawa sa pamilyang nagbigay sa kanya ng lahat. Ngunit ang nakita niya ay ang mga matang puno ng paghanga habang nakatitig kay Cindy na tila ba nakalimutan na nito na may patay sa kabilang silid. Ang bawat sulyap ni Darnell sa ibang babae ay tila isang karayom na muling itinutusok sa mga sugat ni Vivian, nagpapaalala sa kanya na ang tahanang ito ay hindi na sa kanya, at ang lalaking pinangakuan niya ng habambuhay ay isa na lamang estranghero na may pusong bato. "Vivian, huwag kang tumayo lang dyan na parang tuod. Nagugutom na si Cindy sa haba ng biyahe. Ipaghanda mo kami ng pagkain, yung espesyal, ha? Isama mo na rin ang paborito kong kape na gawa mo." Ang utos ni Darnell habang iginigiya ang kanyang kabit sa malambot na sofa, ang mismong upuan na madalas upuan ni Don Mateo nung ito ay malakas pa. Habang naglalakad patungo sa kusina, bawat hakbang ni Vivian ay tila pagpasan sa buong mundo. Ang bigat ng kanyang mga paa ay sumasalamin sa bigat ng kanyang puso. Sa bawat paghawak niya sa mga kaldero at kasangkapan, naaalala niya ang mga turo ng kanyang ama tungkol sa pagtitimpi at dangal. Ngunit sa pagkakataong ito, ang kanyang pagtitimpi ay tila isang dam na unti-unti nang nagkakaroon ng mga lamat. Narinig niya ang malakas na tawanan ni na Darnell at Cindy mula sa salas. Ang tunog ng kanilang halakhak ay tila mga martilyo na pumupukpok sa kanyang pandinig. Nilulunod ang malamyos na musika ng pagdarasal na nagmumula sa mga bisita sa labas. Isang sandali ang lumipas at lumabas si Vivian dala ang tray ng pagkain. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig ng bahagya, ngunit pinilit niyang panatilihin ang kanyang mukhang walang emosyon. Nang ilapag niya ang pagkain sa mesa, napadapo ang paningin ni Cindy sa isang lumang portrait ni Don Mateo na nakapatong sa gilid ng estante. Ang portrait na yon ang pinakamahalagang alaala ni Vivian dahil doon ay nakangiti ang kanyang ama. Suot ang kanyang paboritong barong, tila binabantayan ang kaligtasan ng kanyang anak. Ang pangit naman ng frame na ito, masyadong luma at nakakatakot ang tingin ng matanda. Ang sabi ni Cindy habang iniabot ang kanyang kamay upang hawakan ang larawan. Sa isang mabilis at tila hindi sinasadyang pagkilos, nadagi ng kanyang siko ang frame. Ang tunog ng pagkabasag ng salamin nang tumama ito sa matigas na sahig ay tila isang pagsabog sa gitna ng katahimikan. Ang libu-libong piraso ng bubog ay kumalat sa paanan ni Vivian, tila sumisimbolo sa kanyang pira-pirasong buhay. Napatigil ang lahat. Ang hangin sa loob ng silid ay tila naging yelo sa lamig. Tiningnan ni Vivian ang basag na larawan ng kanyang ama at pagkatapos ay ang mukha ni Cindy. Walang bakas ng pagsisisi sa mga mata ng babae. Sa halip, isang mapang-asar na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi.
Isang nangiting nagsasabing siya na ang bagong reyna ng tahanang ito. Oops, sorry. Masyado kasing madulas ang kamay ko. Darnell, palitan na natin yan ng mas magandang picture nating dalawa ha? Ang malambing na sabi ni Cindy habang kumakapit sa braso ni Darnell. Nanatiling nakayuko si Vivian. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom hanggang sa bumao ng kanyang mga kuko sa kanyang palad. Nararamdaman niya ang init ng dugo na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Ngunit sa gitna ng naglalagablab na galit, may isang malamig na tinig sa kanyang isipan na nagpapaalala sa kanya na hindi pa ito ang tamang oras para lumaban. Habang pinagmamasdan niya ang mga basag na bubog, isang kaisipan ang biglang pumasok sa kanyang diwa. Ang mga bubog na ito, bagamat nakakasakit, ay maaari ring maging sandata kapag dumating na ang takdang panahon. Ngunit hanggang kailan mo kayang tapakan ang mga bubog ng iyong nakaraan bago ka tuluyang maubusan ng dugo? At ano ang gagawin mo kapag ang taong dapat ay nagliligtas sa iyo ang siyang mismong nagtutulak sa iyo sa kapahamakan? Tiningnan ni Darnell si Vivian na parang isang basahan sa sahig. Pulutin mo yan, Vivian. Baka may makatapak pa at masugatan. At siguraduhin mong malilinis mo ang lahat. Ayaw kong may madumihan sa pagbisita ni Cindy. Ang malamig na utos ni Darnell habang patuloy na kumakain, tila walang halaga ang pagkawasak ng huling alaala ng taong nagbigay sa kanya ng lahat. Dahan-dahang lumuhod si Vivian sa harap ng mga bubog. Ang bawat pagpulot niya sa piraso ng salamin ay tila isang panata ng paghihiganti na isinusulat sa kanyang puso. Huwag mong isumbat sa akin ang utang na loob na yan, Vivian, dahil matagal ko nang binayaran ang lahat ng yan sa pamamagitan ng paninilbihan sa matandang iyon na parang isang aliping walang bayad. Ang boses ni Darnell ay puno ng puot habang nakatayo siya sa gitna ng sala. Pinapanood si Vivian na maingat na inililigpit ang huling piraso ng basag na salamin mula sa larawan ng kanyang ama. Walang bakas ng pasasalamat sa kanyang mga mata. Ang tanging naroon ay ang lamig ng isang taong kinalimutan na ang lahat ng tulong na natanggap niya noong siya ay wala pang pangalan at wala pang kinabukasan. Habang nakaluhod sa sahig, tila bumalik ang alaala ni Vivian sa isang maulang gabi. 20 taon na ang nakalilipas. Nakita niya ang isang batang Darnell na nanginginig sa ginaw sa labas ng kanilang gate, gutom at walang matuluyan. Si Don Mateo ang nagbukas ng pinto, nagbigay ng mainit na sabaw at itinuring si Darnell na parang sariling anak. Pinag-aral, binigyan ng trabaho at kalaunan ay ipinagkatiwala ang kaisa-isang anak na babae. Ngunit ngayon, ang taong iyon na sinagip mula sa putikan ay siya ring taong naglulubog kay Vivian sa dusa. Ang lahat ng kabutihang ipinakita ni Papa sa iyo, Darnell. Itinuring kanyang pamilya. Hindi mo ba talaga nararamdaman ang bigat ng lahat ng iyon? Ang mahinang tanong ni Vivian. Ang kanyang boses ay nanginginig hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding panghihinayang. Pamilya? O baka naman isang tao-tauhan na pwedeng utusan sa lahat ng oras? Ang mabilis na sagot ni Darnell, sabay hablot sa isang x-ray film na nasa ibabaw ng mesa. Ang charity ng tatay mo ay isang kadena na sumakal sa akin sa loob ng maraming taon. Ngayong wala na siya. Sa wakas, ay makakahinga na ako ng maluwag. At huwag kang mag-alala, dahil ang Hacienda Mateo na pinaghirapan niya ay magiging isang magandang investment sa ilalim ng pangalan ko. Lumapit si Cindy at yumakap sa likod ni Darnell. Ang kanyang mga daliri ay naglalakbay sa balikat ng lalaki habang nakatingin nang may halong pangungutya kay Vivian. Honey, let's not waste our time explaining to her. Ang mahalaga, we have the means now to live the life we deserve, right? Ang malambing na sabi ni Cindy na tila ba ang bawat salita niya ay isang patak ng asido sa pandinig ni Vivian. Nang makaalis ang dalawa patungo sa itaas na bahagi ng mansyon, mabilis na tumayo si Vivian at nagtungo sa maliit na silid na ginagamit niyang opisina. May isang kutob na unti-unting lumalaki sa kanyang dibdib. Isang kaba na tila nagpapabilis sa tibok ng kanyang puso.
Kinuha niya ang kanyang lumang laptop at binuksan ang kanilang joint savings account ni Darnell, ang perang inilaan nila para sa kanilang hinaharap, para sa pagpapatayo sana ng sarili nilang tahanan balang araw. Napatigil ang paghinga ni Vivian nang makita ang screen. Ang mga numero na dapat ay naroon ay naglaho na. Mula sa milyong halaga na bunga ng kanyang pagsisikap at mga bonus na ibinigay ni Don Mateo, isang malaking zero na lamang ang natira. Ang petsa ng huling transaction ay noong nakaraang linggo lamang, ang araw kung kailan isinugod ang kanyang ama sa intensive care unit. Habang nakatitig sa monitor, naramdaman ni Vivian ang panlalamig ng kanyang buong katawan. Hindi lamang ang kanyang dangal ang kinuha ni Darnell. Ninakawan din siya nito ng kakayahang tumayo sa sariling mga paa sa oras ng kanyang pinakamabigat na pangangailangan. Ang bawat sentimo na dapat ay pambili ng gamot ni Papa at pambayad sa hospital ay dinala ni Darnell sa kung saan, habang siya ay nagmamakaawa sa mga doktor na gawin ang lahat para maisalba ang kanyang ama. Ang sakit na nararamdaman niya ay hindi na lamang basta hapdi. Ito ay naging isang matinding galit na tila nagpapatigas sa kanyang puso. Ang katahimikan ng gabi ay nabasag ng mahinang tunog ng kanyang sariling paghikbi. Ngunit sa pagkakataong ito, walang luha ang pumatak. Ang kanyang mga mata ay nanatiling tuyo at puno ng determinasyon. Paano mo nagawang ubusin ang lahat sa gitna ng aking pagdadalamhati? At hanggang saan pa ang kaya mong gawin upang tuluyan akong wasakin sa ilalim ng iyong mga paa? Isang tunog ng notification mula sa cellphone ni Darnell na naiwan sa mesa ang kumuha ng kanyang atensyon. Hindi ito isang mensahe mula sa bangko, kundi isang litrato ng isang marangyang condo unit na may caption na, "Our new home starts today, baby." Dahan-dahang binitawan ni Vivian ang mouse ng laptop. Ang kanyang paningin ay nakapako sa dilim sa labas ng bintana. Sa gitna ng kawalan, isang pangalan ang biglang sumagi sa kanyang isipan. Ang tanging taong pinagkakatiwalaan ni Don Mateo sa labas ng pamilya. Ang taong maaaring may hawak ng susi sa katotohanang pilit ibinabaon ni Darnell. Ano pang dinadasal mo riyan? Kahit maglupasi ka sa harap ng Diyos, hindi na mabubuhay ang tatay mo para iligtas ka sa kahirapan, Vivian. Huwag kang umasta na parang banal dahil pareho lang kayong mahina ng matandang yon. Ang boses ni Darnell ay pumailan lang sa madilim na sulok ng bodega, kung saan pilit na isiniksik ni Vivian ang kanyang sarili, kasama ang mga lumang gamit ng kanyang ama. Nakatayo ang lalaki sa pinto. Ang kanyang anino ay tila isang malaking hayop na lalamon sa natitirang liwanag sa loob ng silid. Hawak ni Vivian ang luma at kupas na Biblia ni Don Mateo, ang tanging bagay na hindi nakuha ni Darnell dahil sa takot nito sa anumang bagay na may kinalaman sa pananampalataya. Sa loob ng bodega, ang amoy ng lumang papel at alikabok ay humahalubilo sa amoy ng kandila mula sa labas. Ito ang silid na dati ay puno ng tawanan kapag nagbabasa sila ng kwento ni Papa. Ngunit ngayon, ito ay naging isang malamig na bilangguan para sa kanya. Hindi sumagot si Vivian. Hinayaan niyang dumaloy ang bawat insulto ni Darnell sa kanyang pandinig nang hindi nagpapakita ng anumang emosyon. Alam niya na ang bawat reaksyong ipakikita niya ay magsisilbing pagkain lamang sa lumalaking kayabangan ng kanyang asawa. Nang sa wakas ay umalis si Darnell at narinig ang malakas na pagsasara ng pinto sa itaas, dahan-dahang binuksan ni Vivian ang Biblia. Sa pahina ng awit ng mga awit, naramdaman niya ang isang matigas na bagay sa pagitan ng mga manipis na papel. Isang maliit na pilak na susi ang dahan-dahang nalaglag sa kanyang kandungan. Ang malamig na metal nito ay tila nagbibigay ng kakaibang kuryente sa kanyang mga daliri. Hindi ito susi ng kahit anong pinto sa bahay na ito. Ito ay maliit, may kakaibang disenyo, at may nakaukit na titik na M sa dulo. Sa gitna ng kanyang pagtataka, biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone sa ibabaw ng isang kahon.
Isang hindi kilalang numero ang lumitaw sa screen, ngunit ang code ng lugar ay pamilyar sa kanya. Ito ay mula sa bayan, kung saan matatagpuan ang lumang opisina ng pamilya. Hello, Vivian? Si Attorney Salvador ito, ang dating legal counsel ng iyong ama. Ang boses sa kabilang linya ay mahina, ngunit puno ng awtoridad. Kailangan nating mag-usap bago ang huling gabi ng lamay. May mga dokumentong iniwan ng iyong ama na hindi dapat makita ni Darnell. Siguraduhin mong wala kang kasama kapag tinawagan mo ako ulit. Bago pa man makasagot si Vivian, naramdaman niya ang isang biglang pagbabago sa hangin sa kanyang likuran. Ang pintuan ng bodega ay muling bumukas nang walang babala. Sa isang mabilis na pagkilos, naramdaman ni Vivian ang marahas na paghablot sa kanyang cellphone mula sa kanyang kamay. Sino ang kausap mo? Bakit kailangang magtago sa dilim para lang makipagtsismisan? Ang bulyaw ni Darnell, ang kanyang mga mata, ay nanlilisik habang tinitingnan ang screen ng telepono. Sinasabi ko na nga ba, may itinatago ka sa akin. Huwag mong subukang gumawa ng kahit anong hakbang sa likod ko, Vivian. Dahil baka pagsisihan mo ang susunod na mangyayari. Hindi nakagalaw si Vivian habang tinitingnan ang kanyang asawa na mabilis na pinindot ang redial sa kanyang telepono. Ang bawat segundo ng paghihintay ay tila isang habang buhay na paghihirap. Ang kanyang puso ay tila gustong kumawala sa kanyang dibdib sa tindi ng kaba. Kung malaman ni Darnell ang tungkol kay Attorney Salvador, ang tanging pag-asa na natitira sa kanya ay tuluyan ng maglalaho. Anong lihim ang pilit mong itinatago sa ilalim ng mga dasal at Biblia? At handa ka bang itaya ang lahat? Para lang sa isang susing hindi mo pa alam kung ano ang bubuksan. Isang nakabibinging katahimikan ang namayani nang hindi sumagot ang kabilang linya. Tumingin si Darnell kay Vivian nang may halong hinala at galit. Bago niya marahas na itinapon ang cellphone sa ibabaw ng mga lumang libro. Wala nang sumasagot. Pero tandaan mo ito, Vivian. Simula ngayon, lahat ng tawag mo, lahat ng kilos mo, at lahat ng iniisip mo ay dadaan sa akin. Entiende? Habang paalis si Darnell, hindi niya napansin ang maliit na susing pilak na mahigpit na nakatago sa loob ng nakakuyom na kamao ni Vivian. Sa dilim ng bodega, isang maliit na kislap ng pag-asa ang nagsimulang mag-alab sa mga mata ng babaeng akala ng lahat ay talunan na. Masyado nang masikip ang kwartong ito para sa ating tatlo, Vivian. At dahil ikaw naman ang walang ambag sa relasyong ito, kundi ang magluksa at magmukmok, mas mabuting doon ka na lang sa bodega matulog. Mas bagay ka sa gitna ng mga lumang gamit at basura. Ang bawat salitang binitawan ni Darnell ay tila mga palasong may laso na tumatagos sa puso ni Vivian. Habang nagsasalita ang kanyang asawa, naramdaman ni Vivian ang marahas na paghablot nito sa kanyang mga damit mula sa loob ng cabinet. Ang tunog ng mga hanger na tumatama sa sahig ay tila mga tuyot na buto na naglalagutukan sa gitna ng katahimikan ng gabi. Walang awang itinapon ni Darnell ang kanyang mga gamit sa pasilyo, na tila ba ang mga ito ay mga basahang wala ng halaga. Nakatayo lang si Cindy sa tabi ng pinto, nakasandal habang pinaglalaruan ang dulo ng kanyang buhok. Isang mapanuring ngiti ang nakaguhit sa kanyang mga labi habang pinapanood ang pagpapahiya kay Vivian. Don't be so hard on her, Darnell. Baka naman hindi lang niya matanggap na mas kailangan ko ng malaking space para sa mga designer bags ko. After all, this house is practically ours now, right? Ang malanding biro ni Cindy na sinundan ng isang mahinang tawa na tila kumikiliti sa pandinig ni Darnell. Hindi nakapagsalita si Vivian. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa kanyang paboritong bestida na ngayon ay nakahandusay sa sahig at natapakan pa ng sapatos ni Darnell. Sa bawat pagyurak ng kanyang asawa sa kanyang mga gamit, naramdaman ni Vivian ang unti-unting pagguho ng huling bakod ng kanyang pasensya. Ngunit sa halip na sumabog, isang kakaibang lamig
ang bumalot sa kanyang buong pagkatao. Isang uri ng lamig na tila nagpapatigas sa kanyang kalooban para sa laban na paparating. Dahan-dahang pinulot ni Vivian ang kanyang mga gamit, hindi dahil sa pagsuko, kundi dahil sa pagtitimpi. Bitbit ang ilang piraso ng damit at ang lumang Biblia ng kanyang ama. Naglakad siya patungo sa dulo ng pasilyo, sa maliit at madilim na bodega na matatagpuan sa likod ng bahay. Ang amoy ng amag at alikabok ang sumalubong sa kanya. Isang matinding kaibahan sa bango ng mamahaling pabango ni Cindy na naiwan sa kanyang dating silid. Sa loob ng bodega, ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang maliit na bintanang may rehas. Inilapag ni Vivian ang kanyang mga gamit sa ibabaw ng isang lumang mesa. Habang sinusubukan niyang linisin ang isang sulok para mahigaan, naramdaman niya ang isang bahagyang pag-angat ng isa sa mga tabla ng sahig sa ilalim ng kanyang paa. Hindi ito katulad ng ibang bahagi ng sahig na matibay at lapat. Ito ay tila maluwag at may espasyo sa ilalim. Dahil sa kuryosidad, lumuhod si Vivian at dahan-dahang kinapa ang gilid ng tabla. Gamit ang kanyang mga daliri na nanginginig sa kaba, sinubukan niyang iangat ang kahoy. Ang tunog ng pagkayod ng kahoy sa kahoy ay tila isang bulong sa gitna ng gabi. Sa ilalim ng tablang yon, tumambad sa kanya ang isang nakatagong espasyo, isang lihim na silid na sapat lamang para sa isang maliit na kahon. Nanginig ang buong katawan ni Vivian habang dahan-dahang inilalabas ang kahon na nababalot ng makapal na alikabok. Ito ang lugar kung saan madalas tumambay si Don Mateo noong ito ay malungkot. At ngayon ay tila nauunawaan na ni Vivian kung bakit. Ang susing pilak na natagpuan niya sa Biblia ay tila sumisigaw sa kanyang bulsa, humihingi ng kasagutan. Anong uri ng pagmamahal ang kailangang itago sa dilim? At handa ka bang harapin ang katotohanang maaaring bumago sa lahat ng alam mo tungkol sa iyong pamilya at sa taong pinagkatiwalaan mo ng iyong buhay? Isang malakas na kalabog mula sa itaas ang naririnig ni Vivian, ang tunog ng pagsasara ng pinto ng kanyang dating silid, kung saan magkasama na ngayon sina Darnell at Cindy. Sa gitna ng dilim at hapdi ng kalooban, tiningnan ni Vivian ang kahon sa kanyang harapan. Sa pagkakataong ito, hindi luha ang namayani sa kanyang mga mata, kundi ang isang matalim na liwanag ng pag-asa. Hindi kailanman nagsisinungaling ang mga mata, lalo na kung ang mga ito ay nakatitig sa iyo mula sa isang kupas na litrato. Sa bawat pag-ikot ng susing pilak sa loob ng kandado, tila unti-unti ring nagbubukas ang mga sugat na matagal nang pilit na itinatago sa ilalim ng katahimikan. Isang mahinang tunog ng pag-ikot ng mekanismo ang narinig ni Vivian sa loob ng madilim na bodega. Sa wakas, ang takip ng kahon ay dahan-dahang bumukas, naglalabas ng amoy ng luma at tuyong dahon ng tabako. Ang pamilyar na amoy ni Don Mateo na tila isang yakap mula sa kabilang buhay. Nanginginig ang mga daliri ni Vivian habang inilalabas niya ang mga laman ng kahon. Sa ibabaw ng mga papeles, tumambad sa kanya ang isang makapal na sobre. Nang buksan niya ang sobre, tila huminto ang mundo ni Vivian. Ang mga litratong nasa loob ay hindi mga ala-ala ng pamilya. Ang mga ito ay ebidensya ng isang mahaba at madilim na pagtataksil. Nakita niya si Darnell at Cindy magkayakap at masayang tumatawa sa isang beach resort sa Batangas. Ang petsang nakatala sa gilid ng litrato ay noong Nobyembre ng nakaraang taon. Ang mismong buwan kung kailan halos hindi matulog si Vivian sa ospital para bantayan ang kanyang ama. Habang nagpapakapagod siya sa pag-aalaga, ang kanyang asawa ay nagpapakasasa sa piling ng iba gamit ang perang pinaghirapan ng kanyang pamilya. Isang matinding hapdi ang gumuhit sa dibdib ni Vivian, mas masakit pa sa anumang sampal na natanggap niya. Ngunit sa ilalim ng mga litrato, may natagpuan siyang isang piraso ng papel na may pamilyar at eleganteng sulat kamay. Ito ang panulat ni Don Mateo. Maingat at puno ng pagmamahal. Huwag kang matakot, anak. Binabantayan kita. Alam ko ang lahat.
ngunit kailangan mong maging matatag. Ang katotohanan ay parang binhi sa ilalim ng lupa. Kailangan muna nitong mabulok bago ito tumubo at magbunga ng hustisya. Magtiwala ka sa akin, dahil kahit sa aking huling hininga, ikaw ang aking inuuna. Napahagulgol si Vivian, ngunit mabilis niyang tinakpan ang kanyang bibig upang hindi makalikha ng anumang ingay. Ang bawat salita ng kanyang ama ay tila isang haplos sa kanyang sugatang kaluluwa. Naunawaan na niya ngayon kung bakit nanatiling tahimik si Don Mateo sa kanyang huling mga araw. Hindi dahil sa kahinaan, kundi dahil sa paghahanda ng isang matibay na sandata na magliligtas sa kanyang kaisa-isang anak mula sa kamay ng isang mandaragit. Sa loob ng kahon, may nakita rin siyang isang tuyong bulaklak ng sampagita, ang paboritong bulaklak ng kanyang ina na madalas nilang ialay sa puntod nito. Ang munting alaalang ito ay tila nagpaalala sa kanya na sa kabila ng dumi ng mundong ginagalawan niya ngayon, may nananatiling dalisay sa kanyang pagkatao. Hanggang kailan mo kayang dalhin ang bigat ng katotohanan ito nang mag-isa, at handa ka bang gamitin ang mga alaala ng iyong ama bilang mitya ng isang apoy na tutupok sa lahat ng kasinungalingan ni Darnell? Isang biglang kalabog mula sa pintuan ng bodega ang bumasag sa katahimikan. Narinig ni Vivian ang mabibigat na yabag ni Darnell na papalapit sa kanyang kinaroroonan. Mabilis niyang isinara ang kahon at itinago ito sa ilalim ng kanyang higaan, kasabay ng mabilis na pagpunas sa kanyang mga luha. Vivian! Alam kong gising ka pa riyan. Nasaan ang susi ng lumang vault ni Papa? Ang sigaw ni Darnell habang marahas na binubuksan ng pinto. Ang kanyang mukha ay puno ng kasabikan at sakim, na tila isang gutom na lobo. Nanatiling tahimik si Vivian. Ang kanyang mga mata ay blangko, ngunit sa loob niya ay may isang bagong lakas na nag-uumpisa ng mag-alab. Huwag kang gagawa ng kahit anong eksena, Vivian. Kapag narinig ko na bumuka ang bibig mo para magsumbong sa mga bisita, sisiguraduhin kong wala kang mapupuntahan pagkatapos ng libing na ito. Umarte ka ng maayos kung gusto mong manatili sa pamamahay ko. Ang boses ni Darnell ay isang mabilis at matalim na bulong sa likod ng tenga ni Vivian, habang sabay silang naglalakad palabas ng bodega patungo sa salas kung saan naroon ang maraming tao. Sa paningin ng mga bisita, ang kamay ni Darnell na nakapatong sa balikat ni Vivian ay tila isang yakap ng pag-alo at suporta. Ngunit sa katotohanan, ang bawat daliri ng lalaki ay mariing nakabaon sa laman ng balikat ni Vivian, isang tahimik na pananakit na nagpapaalala sa kanya ng kanyang posisyon bilang isang bilanggo sa sarili niyang tahanan. Ang salas ay puno ng amoy ng sariwang bulaklak at nasusunog na kandila. Ang mga kapitbahay na pinangungunahan ni Aling Tess, ang kilalang marites ng kanilang barangay, ay nakaupo at taimtim na nagmamasid. Sa sandaling makita nila ang mag-asawa, agad na nagbago ang ekspresyon ni Darnell. Mula sa pagiging malupit na asawa, bigla siyang naging isang nagdadalamhating biyudo. Kinuha niya ang kanyang panyo at kunyaring pinunasan ang mga matang wala namang luha. Maraming salamat sa pagpunta ninyo, Aling Tess. Napakahirap tanggapin na wala na ang biyenan ko. Siya na ang itinuring kong tunay na ama. Ang sabi ni Darnell sa isang boses na tila pira-piraso sa lungkot, habang lalong hinihigpitan ang pagkakahawak sa braso ni Vivian upang pilitin itong manatiling tahimik sa kanyang tabi. Napabuntong hininga ang mga matatanda. Napakaswerte mo talaga, Vivian, dahil meron kang asawang katulad ni Darnell. Sa kabila ng paghihirap mo sa pag-aalaga kay Don Mateo, nandyan siya para itaguyod ka. Ang sabi ni Aling Tess habang humihigop ng kape. Ang bawat salita ng papuri para kay Darnell ay tila mga latigo na humahagupit sa likod ni Vivian. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang ipakita ang mga pasa sa kanyang braso at ang sakit sa kanyang puso. Ngunit ang kanyang lalamunan ay tila barado ng tuyong buhangin. Habang inihahain ni Vivian ang kape at biskwit sa mga bisita, naramdaman niya ang isang pares ng mga mata
na nakatitig sa kanya mula sa kabilang dulo ng silid. Doon, malapit sa kabaong, nakatayo si Pastor Abel. Hindi ito ang karaniwang tingin ng pakikiramay. Ang kanyang mga mata ay malalim, puno ng kahulugan, at tila tumatagos sa balat kayo ni Darnell. Sa bawat pagkakataon na magtatama ang kanilang paningin, bahagyang tumatango ang pastor, isang senyales na tila nagsasabing hindi siya nag-iisa sa laban na ito. Naramdaman ni Vivian ang bahagyang panginginig ng kanyang mga kamay habang inilalagay ang tasa sa mesa sa harap ni Darnell. Sa ilalim ng mantel, mabilis na kinurot ni Darnell ang kanyang hita, isang parusa sa pagiging mabagal. Napakagatlabi si Vivian, pinipigilan ang anumang tunog ng sakit na lumabas. Ang kanyang puso ay tila isang ibon na pilit na kumakawala sa isang masikip na hawla, pagod na sa pagpapanggap at uhaw na sa katarungan. Gaano katagal kayang pagtakpan ng isang magarang kasuotan ang bulok na kalooban ng isang tao at hanggang kailan mo hahayaang ang ibang tao ang sumulat ng kwento ng iyong buhay habang ikaw ay nananatiling pipi sa gitna ng sarili mong pagdadalamhati. Isang malakas na pag-ubo mula kay Pastor Abel ang bumasag sa tensyon. Lumapit ang matanda sa mag-asawa at humawak sa balikat ni Vivian, isang hawak na puno ng tunay na init at malasakit. Huwag kang mag-alala, Vivian. Ang Diyos ay nakikinig sa mga dalangin ng mga api at ang katotohanan ay laging humahanap ng paraan para lumabas, gaano man ito pilit na ibaon sa limot. Ang sabi ng pastor habang diretso ang tingin sa mga mata ni Darnell. Saglit na napatigil si Darnell, ang kanyang mapagpanggap na ngiti ay tila nabura ng isang anino ng takot. Sa sandaling iyon, alam ni Vivian na ang laban ay hindi pa tapos at may mga taong nakahandang tumayo sa tabi niya kapag dumating na ang takdang panahon ng paniningil. Masyadong masangsang ang amoy ng mga patay na bulaklak na ito, Darnell. Hindi ako makahinga ng maayos. Parang lahat ng dumi ng nakaraan ay nakakapit sa hangin at pilit na sumasakal sa akin. Hindi ba pwedeng itapon na ang mga yan? Ang boses ni Cindy ay puno ng pag-iinarte habang walang pakundangan niyang inilalabas ang isang maliit na bote ng mamahaling pabango. Sa harap mismo ng kabaong ni Don Mateo, nagsimula siyang mag-spray ng matapang na amoy ng rosas at musk na tila ba sinusubukan niyang burahin ang huling bakas ng presensya ng matanda sa sarili nitong tahanan. Ang bawat pagkalat ng bango sa hangin ay tila laso na humahalo sa sagradong amoy ng mga kandila at sampagita, isang lantarang kawalan ng respeto na nagpapakulo sa dugo ni Vivian. Nanatiling tahimik si Vivian sa isang sulok. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa gilid ng kanyang upuan. Pinapanood niya kung paano inayos ni Cindy ang kanyang buhok gamit ang refleksyon sa salamin ng kabaong. Isang gawain na napakababa at napakasakit panoorin. Tumingin si Vivian sa kanyang asawa, umaasang makikita niya ang kahit kaunting hiya sa mukha nito. Ngunit ang tanging nakita niya ay ang pagtango ni Darnell bilang pagsang-ayon sa bawat reklamo ng kanyang kabit. Huwag kang mag-alala. Bukas na bukas din pagkatapos ng libing, hindi mo na kailangang amuyin ang dumi ng lugar na ito. May nakausap na akong buyer para sa Hacienda Mateo. Isang pirma ko lang at magiging pera na ang lahat ng lupang ito. Ang kumpiyansang pahayag ni Darnell habang humihigop ng mamahaling alak na kinuha pa niya sa pribadong koleksyon ni Don Mateo. Ang balitang yon ay tila isang malakas na kulog na yumanig sa buong pagkatao ni Vivian. Ang Hacienda Mateo ay hindi lamang basta lupa. Iyon ang pawis, dugo at pangarap ng kanyang ama para sa mga susunod na henerasyon. Iyon ang buhay ng kanilang pamilya. At ngayon, parang isang basura na lamang itong ibebenta ni Darnell para suportahan ang marangyang buhay na gusto nilang pagsaluhan ni Cindy. Dahan-dahang tumayo si Vivian at lumapit sa kabaong. Sa gitna ng tawanan ng dalawa sa likuran, marahan niyang inayos ang kwelyo ng barong ng kanyang ama.
Sa simpleng haplos na yon, naramdaman niya ang tigas ng tela at ang lamig ng salamin. Isang sandali ng tahimik na panata sa pagitan ng ama at anak. Isang pangako na hindi niya hahayaang mapunta sa kamay ng mga magnanakaw ang lahat ng pinaghirapan nito. Ano ang halaga ng isang piraso ng lupa sa harap ng isang pusong lulong sa kasakiman? At hanggang saan mo kayang panindigan ang iyong pananahimik bago tuluyang lamunin ng apoy ang lahat ng iyong minana? Napansin ni Cindy ang paglapit ni Vivian. Tumayo siya at lumakad ng may pagyayabang patungo sa kabaong. Ang tunog ng kanyang matataas na sapatos sa sahig ay tila mga kuko ng hayop na kumakalmot sa katahimikan. Vivian dear, huwag ka nang magpakapagod mag-ayos. Sa laki ng utang na iniwan ng tatay mo sa mga hospital bills, baka pati ang kabaong na yan ay kailangang ibenta ni Darnell para mabayaran ang lahat. Right, honey? Tumawa ng malakas si Darnell mula sa sofa. Tama ka riyan, Cindy. Kaya mas mabuting mag-impake na si Vivian ngayon pa lang dahil ang Hacienda Mateo ay hindi na bahagi ng kinabukasan niya. Sa gitna ng pang-uuyam, hindi nila napansin ang isang maliit na detalye. Ang panyo na hawak ni Vivian, ang panyong may nakatagong susing pilak, ay bahagyang uminit sa kanyang palad. Sa labas ng bintana, ang langit ay nagsisimula ng dumilim. Tila nagbabadya ng isang malakas na bagyo na babago sa takbo ng lahat ng kanilang plano. Ubusin na natin ang huling bote ng alak na ito, Cindy. Isang toast para sa ating bagong buhay at para sa Hacienda Mateo na sa wakas ay mapapasakamay na natin bukas. Ang masiglang pahayag ni Darnell, ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa gitna ng sagradong katahimikan ng huling gabi ng lamay. Habang ang mga bisita sa labas ay abala sa pagdarasal ng huling gabi ng nobena, ang tunog ng kanilang mga bulong ay tila isang malungkot na awit na humahalo sa malakas na halakhak ni Darnell at Cindy sa loob ng bahay. Ang amoy ng serbesa at pulutan ay lantarang lumalapastangan sa bango ng mga sariwang bulaklak at nasusunog na kandila sa paligid ng kabaong ni Don Mateo. Para kay Vivian, ang bawat lagok ng alak ng kanyang asawa ay tila isang patak ng lason na unti-unting pumapatay sa natitirang respeto niya rito. Nakatayo si Vivian sa dilim ng pasilyo, pinagmamasdan ng kanyang asawa na sumasayaw ng bahagya habang inaalok ng baso ang kanyang kabit. Ang bawat kilos nila ay isang malupit na paalala na sa mata ng mga taong ito, ang kamatayan ng kanyang ama ay hindi isang trahedya, kundi isang pagkakataon para sa kanilang pansariling kaligayahan. Nararamdaman ni Vivian ang paninikip ng kanyang dibdib. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang tambol na naghahanda para sa isang digmaan. Ito na ang huling pagkakataon, ang bulong ni Vivian sa kanyang sarili habang hinahawakan ang susing pilak sa loob ng kanyang bulsa. Kung hindi siya kikilos ngayong gabi, bukas ay tuluyan ng mawawala ang lahat ng pinaghirapan ni Don Mateo. Sa ilalim ng malakas na buhos ng ulan na nagsimulang humampas sa bubong ng mansyon, dahan-dahang lumabas si Vivian sa pintuan sa likod. Ang bawat patak ng ulan sa kanyang balat ay tila mga luha ng langit na nakikiisa sa kanyang pait. Hindi niya alintana ang lamig o ang putik na kumakapit sa kanyang mga paa. Ang kanyang paningin ay nakapako sa dulo ng kalsada kung saan isang itim na sasakyan ang tahimik na naghihintay sa ilalim ng malaking puno ng mangga. Ang sandali ng kanyang pagpapasya. Sa gitna ng dilim at unos, naramdaman niya ang presensya ng kanyang ama na tila isang hangin na tumutulak sa kanya pasulong. Hindi siya natatakot sa kidlat o sa kulog. Ang tanging kinatatakutan niya ay ang mabuhay sa ilalim ng anino ng isang taong walang kaluluwa. Hanggang saan ang kayang itakbo ng iyong mga paa sa gitna ng isang bagyo at ano ang nakahandang ibigay ng isang taong wala nang natira, kundi ang kanyang dangal at ang katarungang pilit na ipinagkakait sa kanya. Narating ni Vivian ang sasakyan, isang bintana ang dahan-dahang bumaba at tumambad sa kanya ang mukha ni Attorney Salvador.
Handa na ang lahat, Vivian. Ang mga dokumentong iniwan ng iyong ama ay sapat na upang baguhin ang takbo ng kasaysayan ng pamilyang ito. Ngunit tandaan mo, kapag nagsimula na tayo, wala na itong balikan. Handa na ako, attorney, para kay Papa at para sa sarili ko. Ang matatag na sagot ni Vivian. Ang kanyang boses ay hindi nayayanig ng dagundong ng kulog. Samantala, sa loob ng bahay napatigil si Darnell sa kanyang pag-inom. Napansin niyang masyadong tahimik ang bodega. "Vivian, dalhan mo pa kami ng yelo rito." Ang sigaw niya, ngunit walang sumagot. Galit na naglakad si Darnell patungo sa bodega. Marahas na binuksan ang pinto at doon ay tumambad sa kanya ang isang bakanteng silid. Ang tanging naiwan ay ang bukas na bintana kung saan pumapasok ang malakas na hangin at ulan. "Vivian! Nasaan ka? Hayop ka!" Ang nagngangalit na sigaw ni Darnell na bumasag sa katahimikan ng gabi, habang ang kidlat ay nagbibigay ng isang nakatatakot na liwanag sa kanyang nanlilisik na mga mata. Huwag mong sisihin ang iyong sarili, Vivian. Ang katapatan mo sa iyong asawa ay hindi isang kahinaan, kundi ang pinakamalaking pagkakamali na itinama na ng iyong ama bago pa man siya pumanaw. Ang mga salitang yon ni Attorney Salvador ay tila isang malamig na tubig na gumising sa nananakit na katawan ni Vivian. Sa loob ng sasakyan, habang ang bawat patak ng ulan ay lumilikha ng isang malakas at walang tigil na ritmo sa bubong, naramdaman ni Vivian ang bigat ng isang dilaw na sobre na inabot ng abogado sa kanya. Ang papel nito ay medyo magaspang at malamig sa kanyang mga daliri na nanginginig pa rin dahil sa lamig ng gabi at sa tindi ng kaba. Sa loob ng sasakyan, ang tanging liwanag ay nagmumula sa dashboard na nagbibigay ng isang madilaw na anino sa mukha ni attorney. Salvador. Matagal nang alam ng iyong ama ang tungkol sa mga ginagawa ni Darnell. Ang paglipat ng mga pondo, ang pakikipagkita sa ibang babae. Hindi nakatakas ang mga iyon sa paningin ni Don Mateo. Ngunit pinili niyang manahimik upang mabigyan ka ng sapat na proteksyon. Ang dokumentong hawak mo ngayon ay hindi lamang isang dialogo ng kanyang ari-arian. Ito ay ang kanyang huling sandata laban sa kasakiman ng taong akala natin ay bahagi ng ating pamilya. Naramdaman ni Vivian ang isang matinding pagsikip sa kanyang dibdib. Ang kanyang hininga ay naging mababaw at mabilis. Ang katotohanan na ang kanyang ama ay nagdurusa ng tahimik habang pinagmamasdan ang kanyang paghihirap ay tila isang bagong sugat sa kanyang puso. Naisip niya ang mga huling gabi sa ospital, kung paano siya hinahawakan ng kanyang ama sa kamay ng mahigpit, na tila may nais itong sabihin, ngunit wala ng lakas ang boses nito. Ang bawat pisil ng kamay ni Don Mateo noon ay isa palang pangako ng kaligtasan. Dahan-dahang binuksan ni Vivian ang sobre. Sa loob nito ay ang mga orihinal na titulo ng lupa at isang kasunduan na may pirma ng kanyang ama at ng isang kinatawan mula sa isang malaking bangko. Ang Hacienda Mateo ay hindi direktang ipinangalan sa kanya. Ito ay inilagay sa isang irrevocable trust na siya lamang ang may kontrol at ang anumang tangkang pagbebenta o paglilipat nito nang walang pahintulot niya ay automatikong magpapawalang bisa sa lahat ng karapatan ng kanyang asawa. Gaano kalalim ang pagmamahal ng isang magulang na kayang magplano ng iyong kaligtasan kahit siya ay wala na sa mundong ito? At handa ka bang harapin ang bagsik ng isang asawang mawawalan ng lahat dahil sa sarili niyang kataksilan? Kailangan mong bumalik sa bahay, Vivian. Huwag kang magpapakita ng anumang pagbabago sa iyong kilos. Hayaan mong isipin ni Darnell na siya ang may hawak ng alas hanggang sa dumating ang pagbabasa ng huling bilin bukas. Ang paalala ni Attorney Salvador bago dahan-dahang bumukas ang pinto ng sasakyan para sa pagbaba ni Vivian. Naglakad pabalik si Vivian sa gitna ng unos. Ang bawat hakbang niya sa maputik na daan ay tila isang hakbang patungo sa kanyang muling pagsilang. Nang makarating siya sa likuran ng bodega, mabilis siyang pumasok sa bintana.
at itinago ang sobre sa ilalim ng sahig, saktong pagbukas ng pinto ng bodega mula sa labas. Tumambad sa kanya ang nanlilisik na mga mata ni Darnell na basang-basa rin ng ulan at may hawak na flashlight na direktang itinutok sa mukha ni Vivian. Saan ka nang galing, hayop ka? Akala mo ba ay makakatakas ka sa akin sa gitna ng ulan? Anong ginawa mo sa labas? Ang singhal ni Darnell habang marahas na hinahablot ang braso ni Vivian. Ang liwanag ng flashlight ay tila isang mapanuring mata na pilit hinahanap ang anumang lihim na itinatago ng kanyang asawa. Lumipat ka sa likod, Vivian. Huwag kang umasta na parang ikaw lang ang namatayan dito. Mas kailangan ni Cindy ang upuan na ito dahil nahihilo siya sa init ng araw. Diyan ka na lang sa dulo, tutal sanay ka naman sa hirap at sa dumi. Ang mga salitang yon ni Darnell ay tila isang lantarang sampal sa harap ng maraming tao sa sementeryo. Habang binibigkas niya ang bawat kataga, marahas niyang hinawakan ang braso ni Vivian at itinulak ito palayo sa unang hanay ng mga upuan sa ilalim ng puting tolda. Ang sikat ng araw sa tanghali ay tila nakikisali sa pagpaparusa sa kanya. Ang init nito ay tumatagos sa kanyang itim na bestida, ngunit mas matindi ang init ng hiya na bumabalot sa kanyang buong pagkatao. Sa gitna ng mga bulungan ng mga kapitbahay at kamag-anak, naramdaman ni Vivian ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Ang polong nilabhan niya para kay Darnell ay kumikinang sa ilalim ng araw, habang ang lalaki ay kampanteng nakaupo sa tabi ni Cindy, ang babaeng nakasuot ng manipis na itim na lacy dress na tila a-attend sa isang party, sa halip na ililibing ang kanyang biyenan. Ang bawat sulyap ng mga tao ay tila mga palasong tumatarak sa kanyang dibdib, ngunit nanatiling nakatikom ang bibig ni Vivian. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa kanyang palad hanggang sa maramdaman niya ang sakit ng kanyang sariling mga kuko. Isang paraan upang ilihis ang hapdi ng kanyang damdamin. Ito ang maitim na ironya ng kanyang buhay. Siya ang kaisa-isang anak na nagpuyat sa ospital. Siya ang nag-alaga sa bawat hininga ng kanyang ama. Ngunit ngayon, sa huling sandali ni Don Mateo sa ibabaw ng lupa, itinuturing siyang isang estranghero. Ang kanyang puso ay tila isang basag na banga na pilit na pinagdidikit. Ngunit sa bawat insulto ni Darnell, lalong lumalaki ang mga lamat nito hanggang sa madurog na ito ng tuluyan. Naramdaman niya ang init ng luha sa gilid ng kanyang mga mata, ngunit pinilit niya itong lunukin. Ang kanyang lalamunan ay tuyong-tuyo, tila ba nilamon ang lahat ng alikabok sa paligid ng libingan. Ano ang halaga ng pagiging isang mabuting anak at asawa kung ang gantimpala mo ay ang yurakan ang iyong dangal sa harap ng lahat, at hanggang kailan mo kayang panoorin ng ibang tao na nakaupo sa trono na dapat ay sayo habang ikaw ay nakatayo sa ilalim ng nagbabagang araw? Isang biglang katahimikan ang namayani nang tumayo si Pastor Abel mula sa harapan. Hindi siya nagsimula ng isang karaniwang sermon. Sa halip, kinuha niya ang isang makapal at dilaw na sobre mula sa loob ng kanyang itim na coat. Ang bawat galaw ng matanda ay puno ng bigat, at ang kanyang mga mata ay direktang nakatitig kay Darnell na nooy kampanteng nakasandal sa kanyang upuan. Bago natin tuluyang iwan ang mga labi ni Don Mateo sa kanyang huling hantungan, may isang huling dabil o huling bili ng ating pumanaw na kapatid. Isang mensahe na tanging ako lamang ang inatasan niyang magbukas sa harap ninyong lahat. Ang dekalibreng boses ng pastor na umalingaw-ngaw sa buong sementeryo. Naramdaman ni Vivian ang isang kakaibang kuryente sa kanyang palad. Ang susing pilak na itinatago niya ay tila nagbigay ng huling babala. Ang mukha ni Darnell ay bahagyang namutla. Ang kanyang kampanteng ng ngiti ay unta-unting naglaho habang pinapanood ang pastor na dahan-dahang binubuksan ng sobre. Ang tunog ng pagpunit ng papel ay tila isang malakas na pagsabog sa pandinig ni Vivian. Ang hudyat na ang lahat ng pagtitiis
ay malapit na ring magkaroon ng katapusan. Sa aking kaisa-isang anak Vivian at sa taong itinuring kong sariling dugo, si Darnell, ang boses na ito ay hindi nagmumula sa galit, kundi sa isang masakit na katotohanang matagal ko nang dala sa aking libingan. Ang boses ni Pastor Abel ay gumuho sa katahimikan ng sementeryo. Tila ba ang hangin mismo ay huminto sa pag-ihip upang makinig sa bawat salitang isinulat ni Don Mateo bago ito pumanaw. Hawak ng pastor ang papel na may nanginginig na mga kamay, hindi dahil sa katandaan, kundi dahil sa bigat ng katarungang nakapaloob dito. Ang bawat pangungusap ay tila isang patak ng ulan sa tuyong lupa, naglalabas ng amoy ng katotohanan na matagal nang ibinaon ni Darnell sa ilalim ng kanyang mga kasinungalingan. Naramdaman ni Vivian ang panlalamig ng kanyang mga daliri habang nakatingin sa kabaong ng kanyang ama. Sa bawat salitang binabasa, tila naririnig niya ang malumanay na boses ni Don Mateo sa kanyang isipan, nagpapaalala sa kanya ng mga gabing nagbabasa sila ng mga kwento. Ngunit sa pagkakataong ito, ang kwento ay tungkol sa isang malupit na pagtataksil. Alam ko ang bawat pisong kinuha mo sa pondo ng kumpanya, Darnell. Alam ko ang bawat gabing hindi mo pinauwi ang aking anak dahil abala ka sa piling ng iyong kabit. Akala mo ba ay bulag ang isang amang naghihingalo? Hindi. Mas naging malinaw ang aking paningin nang malapit na akong harapin ang aking lumikha. Sa tabi ni Vivian, naramdaman niya ang marahas na paggalaw ni Darnell. Ang kaninang kampanteng asawa ay tila biglang nabalisa. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatingin sa pastor. Anong kalokohan ito? Peke ang sulat na iyan. Isang matandang ulyanin na ang sumulat niyan. Ang sigaw ni Darnell. Ang kanyang boses ay pumiyok sa tindi ng kaba at galit. Ngunit walang nakinig sa kanya. Ang lahat ng mata ng mga tao sa sementeryo ay nakatuon na sa kanya nang may halong pandidiri at gulat. Ipinagpatuloy ni Pastor Abel ang pagbabasa. Ang kanyang boses ay lalong lumakas at naging mas matatag. Dahil sa iyong kataksilan at sa paglapastangan mo sa aking anak, ang lahat ng aking ari-arian, kabilang ang Hacienda Mateo, ay inilalagay ko sa ilalim ng pangangalaga ng isang trust. Walang karapatan si Darnell sa kahit isang pulgada ng lupa o kahit isang sentimo ng aking pera. Ang lahat ng ito ay para lamang kay Vivian sa oras na maisagawa niya ang legal na paghihiwalay sa taong hindi kailanman naging karapat-dapat sa aming apelyido. Ang bawat salita ay tila isang malakas na dagok na nagpabagsak sa kayabangan ni Darnell. Ang kanyang mukha na kanina ay mapula sa galit ay naging maputla na parang papel. Lumingon siya kay Cindy na nooy dahan-dahan nang umaatras mula sa kanyang tabi. Ang mukha ng babae ay puno ng takot nang ma-realize na ang marangyang buhay na inaasahan niya ay naglaho na parang bula. Ang katahimikan sa sementeryo ay nabasag lamang ng mahinang tunog ng paghikbi ni Vivian, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa matinding kaluwagan na sa wakas ay narinig na ang kanyang huling sigaw para sa katarungan. Paano mo haharapin ang bukas kung ang lahat ng itinayo mong tore ng kasinungalingan ay gumungo sa isang iglap? At ano ang gagawin mo kapag ang taong inakala mong mahina ang siyang may hawak na ngayon ng iyong tadhana? Nanginginig ang mga labi ni Darnell habang sinusubukan niyang lumapit kay Vivian. Vivian baby, makinig ka. Hindi totoo ang mga sinasabi ng tatay mo. Naguguluhan lang siya noon. Ang pilit na pagsuyo ni Darnell, ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Ngunit sa unang pagkakataon, hindi yumuko si Vivian. Tiningnan niya ng diretso sa mga mata ang kanyang asawa. Ang kanyang paningin ay matalas at hindi nayayanig. Tila ba ang lahat ng takot na naramdaman niya sa loob ng maraming taon ay tuluyan ng naglaho, kasabay ng paglubog ng araw. Hindi kita kilala, Darnell. At huwag mo akong idamay sa mga kalokohan mo dahil wala akong alam sa mga pagnanakaw na ginawa mo sa pamilyang ito. I have my own life
and I won't let you ruin it. Ang mga salitang yon ni Cindy ay tila isang malakas na sampal na yumanig sa buong pagkatao ni Darnell. Habang binibigkas ng babae ang bawat kataga, dahan-dahan itong umatras, palayo sa lalaking akala niya ay magbibigay sa kanya ng karangyaan. Ang pulang damit ni Cindy, na kanina ay tila simbolo ng kanyang tagumpay, ay naging mukhang marumi at kahiya-hiya sa gitna ng putikan ng sementeryo. Sa isang iglap, ang pag-ibig na ipinagmalaki nila ay naglaho, pinalitan ng takot at pagkamakasarili. Naiwan si Darnell na nakatayo sa gitna ng mga bulong ng mga kapitbahay. Ang mga taong kanina ay pumupuri sa kanya ay ngayon ay may mga matang puno ng pandidiri. Naririnig ni Vivian ang boses ni Aling Tess na mas malakas pa sa hangin. Aba, akalain mo yon. Akala ko ay napakabait na manugang. Iyon pala ay isang ahas na unti-unting nilalason ang sarili niyang pamilya. Nakakasuka. Ang bawat salita ng mga tao ay tila mga bato na ipinupukol kay Darnell hanggang sa maramdaman ng lalaki ang bigat ng kanyang sariling kahihiyan. Ito na ang ganti ng tadhana, isang uri ng katarungan na hindi kailangan ng dahas, kundi ng katotohanang mas matalas pa sa anumang patalim. Lumapit si Attorney Salvador kasama ang dalawang lalaking nakauniporme. Hindi sila gumamit ng posas, ngunit ang kanilang presensya ay sapat na upang malaman ng lahat na tapos na ang maliligayang araw ni Darnell. Darnell, mayroon kaming temporary restraining order. Hindi ka na maaring lumapit sa loob ng 50 metro kay Vivian at simula sa oras na ito, bawal ka nang tumapak sa kahit anong pag-aari ng Hacienda Mateo. Ang mga gamit mo ay ipapadala na lamang sa address ng iyong mga magulang. Ang malamig na pahayag ng abogado. Sa desperation, muling lumapit si Darnell kay Vivian. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha ng buhaya. Vivian baby, please. Huwag mo itong gawin sa akin. Alam mong mahal kita. Nagkamali lang ako. Nadala lang ng tukso. Isipin mo ang pinagsamahan natin. Sinubukan niyang hawakan ang kamay ni Vivian, ngunit sa unang pagkakataon, mabilis itong iniwas ng babae. Tiningnan ni Vivian ang kanyang asawa, ang lalaking minahal niya ng buong puso, ang lalaking pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay. Ngunit ang nakikita niya ngayon ay hindi na ang Darnell na nakilala niya, kundi isang estrangherong puno ng kasinungalingan. Ang Hacienda Mateo ay para lamang sa mga taong may dangal at marunong tumanaw ng utang na loob, Darnell. At ikaw, matagal mo nang itinapon ang mga yon sa putikan. Umalis ka na, bago ko pa makalimutan na naging asawa kita. Ang boses ni Vivian ay matatag, walang panginginig. Tila ba ang lahat ng sakit ay naging isang matibay na baluti sa kanyang puso. Pinanood niya kung paano talikuran ni Cindy si Darnell at mabilis na sumakay sa isang tricycle paalis, habang si Darnell ay dahan-dahang ginagabayan ng mga awtoridad palayo sa libingan ng kanyang ama. Ano ang pakiramdam nang mawalan ng lahat sa isang saglit dahil sa sarili mong kasakiman at hanggang saan mo kayang dalhin ang bigat ng isang sumpang ikaw mismo ang gumawa sa gitna ng iyong pagtataksil? Nang makaalis na ang lahat, naiwan si Vivian sa tapat ng kabaong ni Don Mateo na dahan-dahan nang ibinababa sa lupa. Kinuha niya ang puting panyo na may susing pilak at dahan-dahang hinalikan ito. Isang malamyos na hangin ang humaplos sa kanyang mukha, tila isang huling yakap mula sa kanyang ama. Sa gitna ng katahimikan, naramdaman ni Vivian ang isang kakaibang uri ng kapayapaan. Ang kapayapaang dulot ng katotohanan at ang pag-asang bukas sa kanyang pag-uwi. Ang Hacienda Mateo ay muli nang magiging isang tahanan ng pagmamahal. Ang katahimikan ay hindi laging tanda ng kalungkutan. Minsan, ito ang hudyat ng pagsisimula ng isang bagong kabanata na malayo sa ingay ng kasinungalingan at gulo ng nakaraan. Pagbalik ni Vivian sa mansyon ng Hacienda Mateo, ang bawat sulok ng bahay ay tila humihinga na ng maluwag. Wala na ang mabigat na presensya ni Darnell at wala na rin ang masangsang na amoy ng pabango ni Cindy
na tila lason sa hangin. Sa unang pagkakataon, matapos ang maraming buwan, binuksan ni Vivian ang lahat ng bintana. Hinayaan niyang pumasok ang sariwang hangin mula sa mga taniman ng kape at palay, isang hanging nagdadala ng amoy ng basang lupa at pag-asa. Naglakad siya patungo sa kanyang dating silid, ang silid na nilapastangan ni Darnell at Cindy. Sa halip na maiyak, naramdaman ni Vivian ang isang matinding pagnanais na linisin ang bawat bakas ng kanilang pananatili. Kinuha niya ang isang malaking itim na bag at walang pag-aalinlangang isinilid doon ang lahat ng gamit na naiwan ng dalawa, ang bawat damit, bawat gamit sa banyo, at maging ang mga una na ginamit nila ay tila mga dumi sa isang malinis na papel na kailangang burahin ng tuluyan. Isang sandali ng ritual ng paglilinis, hindi lamang ng kanyang tahanan, kundi maging ng kanyang sariling kaluluwa. Habang hinihila niya ang bag pababa ng hagdan, naramdaman ni Vivian ang unti-unting paggaan ng kanyang dibdib. Ang bawat kaladkad ng bag sa sahig ay tila tunog ng paglaya mula sa mga kadenang gumapos sa kanya sa loob ng maraming taon. Nang marating niya ang hardin, inilagay niya ang mga gamit sa isang sulok para kunin ang basurero kinabukasan. Tumingala si Vivian sa langit, kung saan ang mga bituin ay nagsisimula nang magpakita sa kabila ng dapit hapon. Doon, sa ilalim ng malaking puno ng nara na itinanim pa ng kanyang lolo, naramdaman niya ang presensya ni Don Mateo. Hindi ito nakakatakot. Ito ay isang mainit na pakiramdam na tila isang bulong na nagsasabing, "Tapos na ang bagyo, anak. Maaari ka nang magpahinga." Paano mo muling bubuuin ang isang tahanan na nawasak ng pagtataksil? At may puwang pa ba sa iyong puso para sa kapatawaran o sapat na ang katahimikan upang masabing ikaw ay tuluyan ng magaling? Sa kanyang pagbabalik sa loob, nagtungo si Vivian sa opisina ng kanyang ama. Doon, sa ibabaw ng lamesa, nakita niya ang isang maliit na notebook na hindi niya napansin noon. Nang buksan niya ito, nakita niya ang huling isinulat ni Don Mateo bago ito tuluyang mawalan ng lakas. Hindi ito tungkol sa pera o lupa. Ito ay isang listahan ng mga pangarap ng kanyang ama para sa kanya. Mga pangarap na makita siyang muling ngumingiti, naglalakbay, at nagmamahal sa sarili ng higit sa sinumang tao. Isang mahinang katok sa pinto ang bumasag sa kanyang pagmumuni-muni. Inakala ni Vivian na baka bumalik si Darnell para magmakaawa muli. Ngunit nang buksan niya ang pinto, tumambad sa kanya ang mukha ni Attorney Salvador. "Vivian, pasensya na sa abala, pero may isa pa akong bagay na nakalimutang ibigay sa iyo. Ito ay isang susi sa isang maliit na bahay sa Tagaytay, isang lugar na binili ng iyong ama para sa iyo bilang iyong takbuhan kung kailan mo man gustong mapag-isa." Napaatras si Vivian, ang kanyang mga mata ay nanlabo dahil sa luha ng pasasalamat. Sa kabila ng lahat ng dusa, ang pagmamahal ng kanyang ama ay tila isang balon na walang katapusan ng lalim. Palaging handang magbigay ng kalinga sa bawat oras ng kanyang pangangailangan. Kinuha niya ang susi at sa sandaling iyon, alam ni Vivian na hindi siya nag-iisa. Ang Hacienda Mateo ay muling magiging tahanan, ngunit sa pagkakataong ito, ang Reyna ay hindi na isang biktima, kundi isang babaeng nakatayo ng matatag sa sarili niyang mga paa. Ang bawat bukang liwayway ay may dalang pangako, ngunit para kay Vivian, ang umagang ito sa Hacienda Mateo ay higit pa sa isang bagong simula. Ito ay ang pagsasakatuparan ng isang pangarap na matagal nang ibinaon sa ilalim ng mga luhang hindi narinig at mga hinaing na pilit na ikinubli. Nakatayo si Vivian sa malawak na beranda ng mansyon, bit-bit ang isang tasa ng mainit na kape. Ang amoy nito ay humahalubilo sa sariwang simoy ng hangin na nagmumula sa mga luntiang palayan. Wala na ang kaba sa kanyang dibdib. Pinalitan na ito ng isang malalim at matatag na kapayapaan. Pinagmamasdan niya ang mga magsasaka
na masayang nagtutungo sa bukid. Ang kanilang mga tawanan ay tila isang musika na nagbibigay buhay sa lupang dati ay binalot ng kasakiman ni Darnell. Sa ilalim ng kanyang pamamahala, ang Hacienda Mateo ay hindi lamang naging isang negosyo. Ito ay naging isang santuaryo. Nagtayo si Vivian ng isang maliit na center para sa mga kababaihan sa kanilang bayan, mga babaeng katulad niya na dumanas ng pang-aapi at pagtataksil. Ito ang kanyang paraan ng pagpapasalamat sa kanyang ama, ang pagpapatuloy ng kabutihang loob na itinanim ni Don Mateo sa kanyang puso. Isang itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa tapat ng gate. Lumabas si Attorney Salvador. May dalang isang maliit na kahon na nakabalot sa simpleng papel. Pag-akyat nito sa beranda, sinalubong siya ni Vivian ng may matamis na ngiti. Attorney, napadalaw kayo? May kailangan pa ba tayong pirmahan? Ang tanong ni Vivian sa isang boses na puno ng kumpiyansa. Wala na, Vivian. Tapos na ang lahat ng legal na usapin. Gusto ko lang iabot sa iyo ito. Nakita ito sa mga gamit ni Darnell na kinuha mula sa kanyang tinutuluyan bago siya tuluyang lumayas ng bansa. Ang sagot ng abogado habang iniaabot ang kahon. Nang buksan ni Vivian ang kahon, tumambad sa kanya ang kanyang lumang singsing sa kasal. Ang singsing na marahas na hinubad ni Darnell sa kanya noong gabing pinalaya siya nito sa kanilang silid. Kasama nito ang isang maikling sulat. Gusot-gusot at tila nabasa ng ulan. Sa loob, nakasulat ang mga huling salita ni Darnell. Patawad, Vivian. Ngayon ko lang na-realize na sa paghahangad ko ng lahat, ang kaisa-isang bagay na tunay na mahalaga ang siyang nawala sa akin. Tiningnan niya ang singsing, hindi nang may pait o galit, kundi nang may malalim na pangunawa. Dahan-dahan niyang inilapag ang singsing sa lamesa. Hindi na niya ito kailangan. Ang kanyang dangal at ang pagmamahal ng kanyang ama ay sapat ng palamuti sa kanyang pagkatao. Hanggang kailan mo kayang bitbitin ang mga alaala ng isang taong sumira sa iyo? At sapat na ba ang isang salitang patawad upang burahin ang lahat ng peklat na iniwan ng nakaraan sa iyong puso? Salamat, attorney. Pero maaari niyo na itong i-donate sa charity. Wala na itong halaga sa akin. Ang matatag na sabi ni Vivian habang nakatingin sa malayo. Ngunit bago pa man makaalis si Attorney Salvador, isang hindi inaasahang bisita ang dumating sa tarangkahan. Isang lalaking may pamilyar na tindig. May dalang mga dokumento at isang bungkos ng mga sariwang bulaklak ng kape. Ito ay si Gabriel, ang anak ng pinagkakatiwalaang katiwala ni Don Mateo, na matagal nang nawala upang mag-aral sa ibang bansa. Ang kanyang pagdating ay tila isang huling piraso ng puzzle na bubuo sa bagong buhay ni Vivian. Vivian, maari ba tayong mag-usap tungkol sa hinaharap ng hasyenda? Ang tanong ni Gabriel, ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga at isang uri ng katapatan na matagal nang hindi nakikita ni Vivian sa isang lalaki. Napatigil si Vivian, ang kanyang puso ay bahagyang bumililis ang tibok. Isang huling desisyon ang kailangan niyang gawin. Isang desisyong magtatakda kung tuluyan na ba siyang magbubukas ng pinto para sa isang bagong pag-ibig o mananatili siyang reyna ng kanyang sariling kaharian ng mag-isa. Lumipas ang 2 taon at ang Hacienda Mateo ay hindi na lamang isang lupain ng mga pananim. Ito ay naging isang buhay na monumento ng katatagan at tunay na pagmamahal. Ang mga dating tuyot na bahagi ng taniman ay punong-puno na ngayon ng mga pulang bunga ng kape, na tila mga hiyas na kumikinang sa ilalim ng gintong sikat ng araw. Ang bawat ihip ng hangin sa hasyenda ay nagdadala ng amoy ng tagumpay, isang bango na hindi nanggagaling sa mamahaling pabango, kundi sa pawis ng marangal na pagtatrabaho at kapayapaan ng kalooban. Nakatayo si Vivian sa puntod ng kanyang ama, na ngayon ay nababalot ng mga sariwang bulaklak ng white azucena. Wala na ang bigat sa kanyang dibdib na tila isang malaking bato na dinala niya sa loob ng maraming taon. Hinaplos niya ang pangalan ni Don Mateo na nakaukit sa marmol. Sa sandaling iyon,
Isang malalim na tanong ang sumagi sa kanyang isipan. Napatawad na ba niya si Darnell? Ang pagpapatawad para kay Vivian ay hindi nangangahulugang pagbabalik sa dati. Ito ay ang pagpapasya na huwag nang hayaan ang galit na diktahan ang kanyang bawat gising sa umaga. Pinatawad niya ang nakaraan hindi dahil karapat-dapat ang mga nanakit sa kanya, kundi dahil karapat-dapat ang kanyang puso sa katahimikan. Nabalitaan niya mula kay Attorney Salvador na si Darnell ay namumuhay na ngayon sa hirap sa malayo. Iniwan ng lahat ng kanyang mga peking kaibigan at maging ni Cindy na mabilis na nakahanap ng ibang mabibiktima. Ngunit ang balitang yon ay hindi na nagdulot ng tuwa o pait kay Vivian. Ang hustisya ay natapos na sa araw na lumabas ang katotohanan. Ang natitira na lamang ay ang kanyang sariling paglago. Isang mainit na kamay ang dahan-dahang pumatong sa kanyang balikat. Hindi na siya nagulat dahil alam niya ang bigat at init ng haplos na yon. Lumingon siya at nakita ang mga matang puno ng respeto at tahimik na paghanga ni Gabriel. Handa na ang lahat para sa anibersaryo ng foundation, Vivian. Ang mga bata at ang mga kababaihan, hinihintay ka na nila, ang malambing na sabi ni Gabriel. Ang boses nito ay tila isang angkla na nagpapanatili sa kanya sa gitna ng payapang dagat. Salamat, Gabriel. Salamat sa pananatili sa tabi ko sa bawat hakbang. Ang sagot ni Vivian, ang kanyang boses ay puno ng katapatan. Walang pagmamadali sa kanilang relasyon. Ito ay isang slow burn na pagmamahalan. Tila isang kape na dahan-dahang niluluto hanggang sa makuha ang pinakamasarap na lasa. Ang kanilang pagtitinginan ay nabuo sa pundasyon ng pagtitiwala at pagkakaibigan. Malayo sa mapanirang pagnanasa na naranasan niya noon. Habang naglalakad sila pabalik sa mansyon, tiningnan ni Vivian ang buong Hacienda Mateo. Ang bawat pinto at bintana ay bukas, sumasalamin sa isang pusong wala nang itinatago at wala nang kinatatakutan. Natutunan niya na ang pinakamahalagang pamana ng kanyang ama ay hindi ang titulo ng lupa, kundi ang katapangan na harapin ang katotohanan at ang lakas na tumayo para sa sarili. Ang katarungan ay maaring maging mabagal, ngunit ang bunga nito ay laging matamis para sa mga marunong maghintay. Tumingala si Vivian sa asul na langit ng Laguna. Isang huling bulong ang pinakawalan niya para sa hangin. Isang mensahe para kay Don Mateo. Papa, malaya na ako. At sa pagkakataong ito, ako naman ang magbabantay sa ating pangarap.